Nakatsyempo ka ba ng luto ng pusit na okay naman sana ang lasa kaso very chewy at rubbery? Meron akong technique na gusto kong i-share sa'yo para sure na malambot at masarap ang susunod na luto mo. Tara, try mo itong recipe ko ng sweet chili garlic squid. May 2 cooking time lang kasi ang pagluluto ng pusit, either long and slow tulad ng sa adobo or very quick tulad itong recipe na ito. Anytime in between, rubbery talaga ang texture ng squid. After linisin ang loob ng squid, ihiwalay mo ang ulo ng pusit sa laman. Hiwain mo din itong tentacles para ihiwalay sa mata. I-peel off mo din ang palikpik at balatan ng laman. Alisin mo itong matigas na part sa palikpik. Sunod ay itong scoring. Ito ang unang technique na magpapalambot sa squid. Next ay slice open mo itong body ng squid. Gawin mo din ang scoring. Parehong direksyon para magkaroon ng criss-cross pattern. Tapos, pwede mo nang hiwain into bite-sized pieces. Lagyan mo ng salt ang boiling water. Dito mo ibablanch ang squid. Pakuluan lang ng 30 seconds. Strain and then drop in cold water. Ito ang second technique para sure na malambot ang squid. Gawa ka na ng toasted garlic sa butter. At pag light golden brown na, strain mo na for garnish. Sa same pan, lagay mo na ang ginger, red chili at green finger chili. Add banana ketchup, brown sugar, freshly ground pepper at seasoning. Ilagay mo na ang blanched squid. Ito optional lang. Pwede ka din maglagay ng konting sesame oil. To finish, lagyan mo ng red at green onion. Kita mo nakatodo ang apoy. Yan ang last technique para sure na hindi maging rubbery ang squid. Transfer mo agad sa serving plate. Huwag mong iiwan sa pan dahil ma-overcook ang squid. Last tip, hindi advisable ang recipe na ito for reheating. Kaya lutuin mo lang ang dami na kaya niyong ubusin in one meal. Garnish mo na ng tinabi mong toasted garlic at ready ka na to serve. Gusto mo ng iba pang mabilis at masarap na seafood recipes? Or baka may any question ka about cooking? Go ahead, ask Chef Eric.